Isang baryo sa kabundukan ang patuloy na binabanata ng isang S-rank na Fenrir, kaya ginastos nila ang lahat ng kanilang ipon upang umupa ng isang SS-rank na grupo upang talunin ito. Ang mga miyembro ng Flaming Dragon Fang ay ilan sa pinakamalalakas na adventurer sa buong mundo, bawat isa ay may natatanging lakas. Ngunit naroon si Kurt, at ang tanging silbi lang niya ay gumawa ng mga gawaing bahay, kaya nagtatago siya sa likod ng pader upang hindi masaktan. Gayunpaman, si Kurt ang unang inatake ng Fenrir pagdating nito, kaya siya ay napalipad, at ang ibang mga miyembro ng grupo ay naghanda para sa labanan. Inutusan ni Golnova si Bandana na atali ang Fenrir, kaya inilabas niya ang kanyang kawad at ginapos ito, ngunit isang segundo lang ang lumipas at binasag ng Fenrir ang kanyang likod sa pader. Karaniwan, si Bandana ay mapaparalisa at ikakandado sa wheelchair habang buhay, ngunit dahil kasama nila si Marlifies, napagaling siya sa loob ng ilang segundo at bumalik agad sa aksyon. Gumamit siya ng isang puno upang ikabit ang sarili sa lupa, na nagbigay kay Golnova ng pagkakataon upang itutok ang kanyang atake sa ulo ng Fenrir, kaya tumalon siya at sinunog ito gamit ang kanyang mahiwagang espada. Sobrang saya ng mga taga-baryo sa pagkatalo ng Fenrir kaya naghanda sila ng salo-salo para sa grupo kahit halos wala na silang pera. Ngunit labis na kinamumuhian ni Golnova ang pagkaing pangkaraniwan ng mga magsasaka. Inutusan niya si Kurt na maghanda ng matinong pagkain para sa kanya, at humiling si Bandana ng isang espesyal na putahe, dahil ito na ang huling araw na matitikman nila ang luto ni Kurt. Hindi maintindihan ni Kurt ang ibig nilang sabihin, kaya tinanong niya si Golnova para sa paliwanag, at sinabi ni Golnova na simula ngayong araw, siya ay tinatanggal na sa grupo. Hindi maintindihan ni Kurt kung bakit siya tinatanggal, kaya tinanong niya si Golnova kung may nagawa ba siyang mali, ngunit sinabi ni Golnova na ang problema ay hindi sapat ang nagagawa ni Kurt. Oo, inaasikaso niya ang mga gawaing bahay ng grupo, ngunit bukod doon, wala siyang silbi sa laban, at pinapayagan lang ang 4 na miyembro sa bawat grupo, kaya kung gusto nilang palakasin ang grupo, kailangan nilang palitan si Kurt ng isang makapangyarihang salamangkero o kahit sinong marunong lumaban. Nakiusap si Kurt na huwag siyang tanggalin sa grupo, ngunit sinipa siya ni Golnova sa tiyan dahil sawang-sawa na siya sa pagrereklamo ni Kurt. Hindi na nila siya kailangan, at yun na ang katapusan ng usapan. Kinabukasan, umalis si Kurt sa baryo ng mag-isa na walang mapuntahan at mas walang laman pa ang pataka kaysa sa kailaliman ng impyerno. Sa kalaunan, nakarating si Kurt sa lungsod ng Semela, at ang natitira na lang sa kanya ay ilang sentimos, kaya kailangan na niyang makahanap ng bagong trabaho agad. Nakakita siya ng isang ahensya para sa pansamantalang trabaho at nagdesisyon siyang subukan ito, kaya pumasok siya at sinalubong ng receptionist. Tinanong siya ng babae kung naroon siya upang umupa ng tao o maghanap ng trabaho, at matapos sabihin ni Kurt na naghahanap siya ng trabaho, ipinaalam sa kanya ng babae na kailangan niyang sumailalim sa isang panayam at pagsusuri ng kakayahan. Una, humingi siya ng mga pangunahing detalye tulad ng pangalan, edad, at lugar na pinagmulan, kaya sinabi ni Kurt na ang pangalan niya ay Kurt Rockins, siya ay 15 taong gulang, at mula siya sa Haas Village sa Shin Mountains. Walang kaalam-alam si Kyoshil na mayroong baryo sa kabundukang yun, pero nagpatuloy siya at tinanong kung ano ang naging karanasan ni Kurt sa trabaho. Sinabi ni Kurt na bahagi siya ng Flaming Dragon Fang, ngunit ang tanging ginagawa niya lang doon ay mga simpleng gawain, at kamakailan lang ay natanggal siya sa grupo. Nagulat si Kyoshil nang marinig na bahagi si Kurt ng isang is-rank na grupo, at kahit kaunti lang ang naitulong niya sa mga ito, ang pagkakaroon ng pangalan ng grupong yun sa kanyang aplikasyon ay tiyak na makakatulong sa paghahanap ng bagong trabaho. Ikinatuwa ito ni Kurt, at ngayon, ang kailangan na lang niyang gawin ay tapusin ang pagsusulit ng kakayahan upang malaman ni Kyoshil kung ano ang kanyang mga lakas at kahinaan. Ang mga kakayahan sa mundong ito ay mga biyayang ipinagkakaloob ng Diyos, at kung papalaran si Kurt, baka matuklasan niya ang isang tagong talento ngayong araw. Ang mga kakayahan ay binibigyan ng ranggo mula G-rank hanggang S-rank. At ang agwat ng antas sa pagitan ng mga ranggo ay napakalaki. Ang isang taong may G-rank sa kasanayan sa espada ay halos hindi makagalaw ng espada, samantalang ang isang taong may A-rank sa parehong kasanayan ay madaling makakahati ng bato sa gitna. Sabik si Kurt na malaman kung may taglay siyang talento, ngunit sa kasamaang palad, ang lahat ng kanyang kakayahang may kaugnayan sa labanan ay may G-rank, kaya wala siyang pag-asang mapasama sa anumang panlaban na tungkulin.
Agad na nawalan ng pag-asa si Kurt, ngunit sinabi sa kanya ni Kyoshil na may posibilidad pa rin na mayroon siyang magandang kakayahan sa isang uri ng hanap buhay gaya ng alchemy o panday. Gayunpaman, ang teknisyanong nangangasiwa sa pagsusuri ng mga ganitong kakayahan ay kasalukuyang nasa bakasyon, kaya kailangang bumalik si Kurt sa susunod na linggo para masuri. Sinabi ni Kurt na hindi na siya aabot ng ganoon katagal dahil isang pirasong tinapay na lang ang natitira sa kanya bago siya mawalan ng kahit isang sentimos, kaya talagang kailangan na niyang makahanap ng trabaho ngayon. Naintindihan ni Kyoshil ang kalagayan ni Kurt, kaya hiniling niya rito na subukang buhatin ng isa sa mga sako ng buhangin doon. Sinubukan ito ni Kurt, at habang inilalapat niya ang mga kamay sa sako, may kakaiba siyang naramdaman, parang may bahagyang sumipsip ng kanyang mana mula sa buhangin. Gayunpaman, nabuhat niya ang sako, at dahil sapat ang kanyang lakas upang gawin yon, sa palagay ni Kyoshil, kaya ni Kurt ang trabahong may kinalaman sa konstruksyon. Sinabi sa kanya ng babae na ang Margraviate ng Taekon ay kasalukuyang kumukuha ng mga manggagawa upang tumulong sa pagkukumpuni ng mga pader ng lungsod, kaya malamang ay makakakuha si Kurt ng trabaho doon kung magsusulat siya ng liham ng rekomendasyon para sa kanya. Lubos ang pasasalamat ni Kurt sa kanyang tulong, kaya agad siyang umalis upang makipagkita sa Margrave. Nakita ng Margrave ang liham na nagsasabing nais ni Kurt na magtrabaho doon, ngunit sa totoo lang, hindi siya mukhang may kakayahan para sa trabahong pangkonstruksyon. Pero dahil kailangan niya ng bawat kamay na makukuha niya, nagdesisyon siyang bigyan si Kurt ng pagkakataon. Inutusan niya si Kurt na gumawa ng halo ng semento at gamitin ito upang ayusin ang pader, at ang kanyang sahod ay batay sa dami ng trabahong magagawa niya. Babalik ang Margrave upang tingnan ang progreso ni Kurt mamaya, at sinabi niyang mas makabubuti kung magsimula na siya agad, dahil kung hindi siya nakagamit ng kahit kalahating bar aisles ng semento pagbalik niya, magiging mababa ang kanyang sahod. Gusto sanang magtanong ni Kurt, dahil hindi nabanggit ng Margrave na kailangang lagyan ng mana ang semento upang ito'y tumibay, ngunit pinili niyang manahimik dahil marahil ay karaniwang kaalaman na iyon. Gayunpaman, nagulat siya na ang kota ay kalahating bar aisles lamang ng semento, parang masyadong madali yon, kaya nagpa siya si Kurt na gumamit ng mas maraming semento hanggat maaari bago bumalik ang Margrave. Pagbalik ng Margrave, nagulat siya nang makita na natapos na ni Kurt ang isang buong bahagi ng pader. Humingi ng paumanhin si Kurt dahil sana ay nakagawa pa siya ng mas marami, ngunit naubusan siya ng semento sa kalagitnaan. Hindi pa rin makapaniwala ang Margrave na si Kurt ay nakumpuni ang mahigit 1/4 ng napakalaking kanlurang pader, kaya tinanong niya kung paano niya nagawang ayusin pati ang tuktok ng pader, at ipinaliwanag ni Kurt na hinagis lang niya pataas ang semento at ginamit ang kanyang patpat upang pakinisin ito. Karaniwan, tatawagin ng Margrave si Kurt na sinungaling dahil parang imposibleng magawa yon, ngunit malinaw na nagawa naman ni Kurt, kaya wala siyang dahilan upang hindi paniwalaan ito. Tinanong niya si Kurt kung gaano katagal siyang balak magtrabaho doon, at sinabi ni Kurt na 1 linggo lang niya kailangan ang trabaho, bagay na ikinatuwa ng Margrave. Sinabi ng Margrave na sapat na ang kanyang nagawa para sa araw na yun kaya maaari na siyang umuwi. Wala siyang sapat na pera sa kasalukuyan upang bayaran si Kurt para sa lahat ng kanyang ginawa, kaya inabot niya ang isang maliit na supot ng pera at nangakong ipapadala ang natitira sa pamamagitan ng ahensyang pinagmulan ni Kurt. Namangha si Kurt dahil kahit maliit lang ang supot na yon, mas marami na yung laman kaysa sa kinikita niya noon sa pagiging kasapi ng Hero Party. Sa mga sumunod na araw, patuloy na nagsumikap si Kurt sa pagkukumpuni ng pader, ngunit bigla na lang sinabi ng Margrave na siya ay tinatanggal na sa trabaho. Tinanong ni Kurt kung bakit, at ipinaliwanag ng Margrave na ang pagkukumpuni ng pader ay dapat sanay para bigyang trabaho ang mga naghihirap, ngunit masyadong epektibo si Kurt sa trabaho, kaya kung ipagpapatuloy pa niya ito, mawawala na ng trabaho ang iba. Hindi naman galit ang Margrave kay Kurt o kung ano paman, ngunit base sa kanyang nakita, ang kakayahan ni Kurt ay hindi bababa sa doubling S rank, kung hindi man tripling S rank, kaya mas makabubuti kung magtrabaho siya sa kabisera ng kaharian o sa isang mas angkop na lugar. Binigyan siya ng Margrave ng 1 kabuuang bayad bilang kabayaran sa biglaang pagtanggal sa kanya, at umalis na ito, ngunit maling naintindihan ni Kurt ang sitwasyon at inakalang gusto lang siyang tanggalin dahil isa siyang walang silbing manggagawa. Bumalik si Kurt sa pansamantalang ahensya at nakipagkita kay Killschell upang sabihin na siya ay natanggal sa trabaho,
at ilang araw pa rin ang kailangang hintayin bago maipatingin ang kanyang mga kakayahang pangkalakalan. Bigla, may narinig akong kaguluhan sa harap ng desk, at mukhang may isang dalagang gustong magpa-post ng anunsyo para sa pagre-recruit, ngunit sinabi ng receptionist sa kanya na walang sino mang papayag magtrabaho sa ilalim ng ganoong kalunos-lunos na mga kondisyon. Kahit ganoon, patuloy pa rin ang babae sa pagpupumilit na dapat subukan ng receptionist na makahanap ng tao, at nagsimula na siyang maging sanhi ng abala, kaya nilapitan sila ni Kilschel upang alamin kung ano ang nangyayari. Sinabi ng katrabaho ni Kilschel na ang babaeng yun ay gustong kumuha ng isang Monero upang hukayin ang isang bundok na hindi pa na-e-explore, ngunit tumatanggi siyang magbigay ng paunang bayad at nais lang magbayad kung magiging matagumpay ang paghuhukay. Sang-ayon si Kilschel na wala sa matinong pag-iisip ang tatanggap sa ganong klaseng kontrata, kaya sinubukan niyang kumbinsihin ang babae na kumuha ng mga mamumuhunan upang mapaunlad ang minahan. Ngunit sabi ng babae, hindi niya magagawa yun dahil kung hindi siya makapagbabayad ng buwis bago matapos ang isang linggo, kukumpiskahin ang kanyang minahan. Sa puntong yun, lumapit si Kurt at sinabi na sapat ang kanyang kabaliwan para tanggapin ang ganong klase ng trabaho. Sa totoo lang, sa kanilang baryo, tumutulong siya noon sa paghuhukay sa minahan, kaya may sapat naman siyang karanasan. Tinanong siya ni Kilschel kung sigurado ba siya sa kanyang desisyon, dahil sa kontratang inaalok ng babae, posible talaga na hindi siya mabayaran kahit piso. Bago pa man makasagot si Kurt, pinutol siya ng babae at sinabing ang plano niya talaga ay kumuha ng isang matipuno at pandak na duwende, hindi isang batang mukhang walang laban, kaya parang nahihiya siyang ipagawa ito kay Kurt. Gayunpaman, ang isang duwende ay mangangailangan ng paunang bayad na hindi bababa sa 10 pilak, at wala siyang ganoong halaga, kaya napilitan siyang tanggapin si Kurt. Habang umaalis sina Kurt at ang babae, nakaramdam ng awa si Kilschel dahil pinayagan niyang tanggapin ni Kurt ang trabahong yun, na sa tingin niya ay hindi sulit sa oras. Sa totoo lang, iniisip ng babae na mas mabuti pa sigurong magtrabaho si Kurt sa isang bahay aliwan, dahil magbabayad siya ng malaking halaga para lang makasama ito ng isang gabi. Habang nangangarap siya tungkol kay Kurt, tinapak siya ng kanyang katrabaho at sinabing may natanggap silang bank transfer. Mukhang ito na ang natitirang bayad na ipinangako ng Margrave bilang kabayaran sa lahat ng ginawa ni Kurt sa pader. Inaasahan ni Kilschel na ito ay nasa humigit kumulang 50 pilak, pero ang dumating ay isang tseke para sa 200 ginto, at iyon ay napakalaking halaga. Sa sobrang pagkabigla niya na kumita talaga si Kurt ng ganoon kalaki, hindi sinasadyang natapakan at natapilok siya sa mga sako ng buhangin sa sahig. Lumapit ang kanyang katrabaho at sinabihan siyang mag-ingat, dahil ang mga iyon ay hindi karaniwang sako ng buhangin. Ang mga ito ay ginagamit upang sukatin ang dami ng mana na taglay ng isang tao, at dapat ay bumibigat ang mga ito kapag hinawakan ng isang may malakas na reserbang mana. Karaniwan, hindi ito nagre-react sa mga normal na tao, kaya madaling naiangat ni Kilschel ang isa, ngunit naalala niyang hirap na hirap si Kurt sa pagbuhat nito ilang araw na ang nakalipas, kaya nagsimula siyang magduda kung talagang isa lamang siyang normal na bata. Samantala, sina Kurt at Ulicia ay naglalakad sa gubat papunta sa kanyang kampo, ngunit pagdating nila roon, medyo nag-aalala si Kurt dahil isa lang ang tent. Sabi ni Ulicia, sapat naman daw ang laki ng tent para matulog silang dalawa, ngunit sabi ni Kurt, hindi siya makakatulog kung katabi niya ang isang cute na babae gaya niya. Pagkarinig sa sinabi ni Kurt na cute siya, medyo nainis si Ulicia dahil inakala niyang niloloko lang siya nito. Ngunit sinabi ni Kurt na totoo talaga ang sinasabi niya, maganda talaga si Ulicia. Napagtanto ni Ulicia na totoo ang kanyang sinabi, kaya tumigil na siya at iniabot kay Kurt ang isang patatas para sa hapunan. Karaniwang nilagang patatas lang yon, pero dahil matagal na rin mula nang may nagluto para kay Kurt, labis ang kanyang pasasalamat. Pati ang simpleng pagsalo ni Ulicia sa pagkain ay pinasasalamatan din niya. Dahil sina Golnova at ang iba pang kasamahan niya sa hero party ay palaging ayaw siyang kainin sa parehong silid. Kinagabihan, natulog na sina Kurt at Ulicia, ngunit hirap makatulog si Kurt dahil natulog si Ulicia na naka-underwear lang. Hindi siya makakatulog ng may matigas na kahoy, kaya nagdesisyon siyang lumabas ng tent at doon matulog sa labas. Paglabas ni Kurt ng tent, iminulat ni Ulicia ang kanyang mga mata dahil nagkukunwari lang pala siyang natutulog.
Sinasadya niyang matulog ng naka-underwear upang subukin si Kurt kung siya ba'y uri ng lalaking mananamantala habang siya'y natutulog, ngayon ay alam na niyang mabuting tao ito. Kinabukasan, nagising si Ulicia at lumabas ng tent. Nakita niya si Kurt na natutulog sa tabi ng isang puno, at nakaramdam siya ng kaunting awa dahil pinatulog niya ito sa labas. Pero napansin niyang ayos na ang kanyang jacket. Nagising din agad si Kurt, kaya tinanong siya ni Ulicia kung siya ba ang nag-ayos ng kanyang jacket, at kinumpirma ito ni Kurt. Namangha siya sa galing ni Kurt sa pananahi, at nagsisimula na siyang magduda kung magiging mahusay ba talaga ito sa pagmimina. Pero huli na para humanap pa ng ibang tao, kaya mas mabuti pang magsimula na sila sa trabaho. Tinanong ni Kurt si Ulicia kung napili na ba niya ang lokasyon kung saan sila magsisimulang magmina, pero ang plano lang niya ay hukayin ang mga random na lugar at umasa na makahanap ng mahahalagang mineral. Sinabi sa kanya ni Kurt na hindi siya kailanman makakahanap ng anuman sa ganung paraan, at sa kabutihang palad, may alam siyang mas epektibong paraan. Dinala ni Kurt si Ulicia sa isang bahagi ng bundok, at matapos magmasid sandali, natagpuan niya ang isang batong puno ng mga hiyas. Nagulat si Ulicia na natagpuan niya ito ng ganoon kadali, at sa loob lamang ng ilang minuto, nahanap na ni Kurt ang lahat ng hiyas sa bahaging iyon ng bundok. Halos hindi makapaniwala si Ulicia, dahil kung maibibenta niya ang lahat ng mga batong iyon, mababayaran na niya ang kanyang utang. Pero sinabi sa kanya ni Kurt na hindi niya dapat ibenta ang mga iyon. Napagtanto ni Ulicia na tama si Kurt, dahil siya naman ang nakakita ng lahat ng iyon, kaya siya ang may karapatang tumanggap ng bayad, pero hindi yun ang ibig sabihin ni Kurt. Ang gusto lang niyang sabihin ay mas magiging mahalaga ang mga batong iyon kung gagawin muna niyang mga mahiwagang kristal. At tama si Kurt sa puntong iyon, ngunit sabi ni Ulicia, mayroong 10 salamangkero lamang sa buong kaharian na may sapat na galing upang gawing magic crystals ang mga batong hiyas. Pero habang sinasabi niya yun, tapos na si Kurt sa paggawa ng isang mahiwagang kristal mula sa isang hiyas. Hindi makapagsalita si Ulicia sa sobrang pagkabigla, dahil hindi lang basta gumawa si Kurt ng magic crystal, kundi ginawa niya ito agad-agad, samantalang ang mga bihasang salamangkero ay nangangailangan ng hindi bababa sa 1 oras para makagawa ng isang magic crystal. Matapos gawing kristal ni Kurt ang lahat ng mga hiyas, pumayag siyang si Ulicia ang magbenta ng mga ito. Kaya umalis na siya habang naiwan si Kurt sa bundok, dahil may ilang bagay pa siyang kailangang tapusin. Pumunta si Ulicia sa ahensya ng adwana ng lungsod at sinabi sa kanila na nais niyang magbenta ng mga mahiwagang kristal sa kabisera ng kaharian. Ngunit ang mga mahiwagang kristal ay labis na mahalaga, kaya tinanong siya ng ahente kung saan niya nakuha ang mga ito. Hindi siya kailanman paniniwalaan kung sasabihin niyang isang random na lalaki lang ang lumikha ng mga yon, kaya ipinakita niya ang kanyang sagisag ng maharlikang pamilya upang mapatigil ang pagtatanong ng ahente. Isang klase itong pambabala, dahil matagal na siyang hindi nagtatrabaho para sa maharlikang pamilya at nakalimutan lang nilang bawiin ang kanyang sagisag, pero gumana naman ito, kaya pinayagan siyang gamitin ang bilog na teleportasyon upang makapunta sa kabisera. Pagdating niya roon, nagtungo siya sa tindahan ng isang matandang kaibigan at sinabi kay Mimiko na may dala siyang mga mahiwagang hiyas na nais niyang ibenta. Tiningnan ni Mimiko ang mga ito at sa unang tingin, parang hindi ganoon kahalaga. Ngunit nang suriin niya ng mas malapitan, nadiskubre niyang may 10 ulit na mas maraming mana ang laman ng bawat isa kumpara sa karaniwan, kaya bawat kristal ay nagkakahalaga ng 10 gintong barya. Napanganga si Alicia dahil 50 sa mga ito ang ibinigay sa kanya ni Kurt, kaya basta na lang iniabot sa kanya ni Mimiko ang isang bag na may 500 gintong barya. Pero bago umalis si Alicia, may 2 hiling si Mimiko. Una, gusto ni Mimiko na mangakong si Alicia ay sa tindahan lang na ito magbebenta ng mga ganitong klase ng kristal, dahil magiging sakuna kung hayagang ikakalat ang mga ito ng walang regulasyon. At pangalawa, nais niyang malaman kung sino ang gumawa ng mga kristal na iyon. Sumang-ayon si Alicia sa unang kondisyon, ngunit sinabi niyang hindi niya maaaring ibunyag ang pangalan ng lumikha ng mga kristal dahil kailangan muna niyang humingi ng pahintulot mula rito. Isa si Mimiko sa mga salamangkero ng korte ng maharlikang pamilya, kaya sinubukan niyang gamitin ang kanyang posisyon upang pilitin si Alicia na isiwalat ang impormasyon tungkol sa mahiwagang salamangkero, ngunit hindi na nagtatrabaho si Alicia para sa maharlikang pamilya, kaya wala siyang obligasyong sumunod. Napagtanto ni Mimiko na hindi niya mapipilit si Alicia na ibigay ang impormasyon ni Kurt,
Kaya ang hiling na lang niya ay siguraduhing hindi ito maglalakbay papunta sa ibang kaharian. Ipinapaabot din ni Mimiko kay Alicia na kung papayag si Kurt na magtrabaho para sa maharlikang pamilya, handa siyang bigyan ito ng pamagat bilang konde at buong access sa pananaliksik ang laboratorio ng kaharian, pati na rin ang lahat ng benepisyo nito. Pagkatapos noon, umalis na si Alicia mula sa tindahan ni Mimiko, at kinabukasan, bumalik siya sa bundok upang muling makipagkita kay Kurt. Ngunit nagulat siya nang makita na nakapagtayo na si Kurt ng isang buong bahay sa maikling panahon ng kanyang pagkawala. Ito na ang katapusan ng episode 1. Mag-subscribe upang hindi mo mapalampas ang susunod na bahagi. Isinantabi muna ang usapan, ipinaliwanag ni Yulisha na may isa siyang kaibigan na gustong kumuha kay Kurt bilang isang maharlikang mago. Kapag tinanggap niya ang posisyong ito, ituturing siyang kabilang sa mga maharlika, kaya't garantisado siyang magkakaroon ng magandang sweldo at mga benepisyo, anuman ang mangyari. Hindi makapaniwala si Kurt na talaga siyang ino-offran ng ganitong kahangahangang trabaho, ngunit tiniyak ni Yulisha na totoo ang alok. Tinanong niya si Kurt kung ano ang gusto niyang gawin, ngunit sinabi ni Kurt na tatanggihan niya ito. Hindi makapaniwala si Yulisha na tatanggihan yun ni Kurt, dahil sino ba naman ang hindi sasamantalahin ang pagkakataong maging isang maharlikang mago? At ganoon din ang nararamdaman ko, dahil napakababaw ng dahilan ni Kurt para tanggihan ito. Iniisip niya na hindi siya karapat-dapat sa isang posisyong nakakataas sa ibang tao, at umaasa pa rin siyang makabalik bilang taga-ayos ng gamit ng Flaming Dragon, kahit pa kailangan pa niyang magmakaawa para lang muling matanggap. Sa kabilang banda, habang pinag-uusapan ang Flaming Dragon, sila ay kasalukuyang binubugbog ng isang halimaw na punong kahoy. Hindi magamit ni Golnova ang kanyang apoy na mahika sa hindi malamang dahilan, kaya't hiniling niya kay Marlefes na pagalingin siya. Matagal na itong sinusubukan ni Marlefes, pero hindi gumagana ng maayos ang kanyang healing magic gaya ng dati. Sinabi naman ni Golnova sa bagong kasapi na gumamit ng apoy na mahika upang pabagsakin ang punong halimaw, ngunit hindi marunong gumamit ng fire magic ang bagong lalaki, at trabaho talaga iyon ni Golnova. Wala na ang tamang samahan ng grupo mula nang mawala si Kurt, at si Banda na lamang ang nakakaramdam na nagkakawatak-watak na ang kanilang team. Balik kay Kurt, ang kasalukuyan niyang trabaho ay ang tulungan si Yulisha sa pagmimina ng mga hiyas, at sinabi niyang may nakita siyang magandang ugat ng hiyas kahapon kaya makakahanap pa siya ng mas marami para sa kanya. Lubos ang pasasalamat ni Yulisha sa kasigasigan ni Kurt, ngunit nag-aalala rin siya na baka pagod pa ito mula sa dami ng ginawa niya kahapon. Ngunit sinabi ni Kurt na huwag siyang mag-alala, dahil nakatulog siya ng 6 na oras kagabi. Nagulat si Yulisha sa narinig at nagsimulang magkwenta sa isip kung paano nagawa ni Kurt na makapagtayo ng buong bahay at nakatulog pa ng 6 na oras. Ngunit inakala ni Kurt na galit si Yulisha dahil masyado siyang natulog, kaya humingi siya ng paumanhin at nangakong babawi sa pagiging tamad niya. Kailangan talagang ipaliwanag ni Yulisha kay Kurt kung gaano siya kalakas balang araw, ngunit wala siyang ideya kung paano ito sisimulan, kaya't nagpa siya na lang silang magpatuloy sa pagmimina. Dinala ni Kurt si Yulisha sa lugar na kanyang natuklasan, at kahit mukhang pangkaraniwang bahagi lang ito ng kagubatan, sinabi niyang tiyak makakakita si Yulisha ng mga magagandang hiyas dito. Bagaman, nagbabala siya na huwag maghukay lampas sa 500 metro, na para bang posible itong mangyari nang hindi mo sinasadya. Pagkatapos ay nagsimulang lumakad palayo si Kurt, kaya tinanong siya ni Malisha kung saan siya pupunta. Ipinaliwanag ni Kurt na papunta siya sa ibang lugar ng pagmimina at magtatagpo na lang silang muli mamaya. Ginugol ni Malisha ang buong araw sa paghuhukay, at pagsapit ng gabi, sa wakas ay nakatagpo siya ng isang napakalaking topaz na hiyas. Ipinasa niya ang lahat ng gintong barya mula sa mga mahiwagang hiyas sa account ni Kurt dahil siya naman ang nakakita ng mga iyon, pero dahil siya mismo ang nakahanap ng topaz na ito, magagamit niya ang kita para bayaran ang kanyang buwis. Maari niya rin sanang kumbinsihin si Kurt na gawin itong isang mahiwagang hiyas upang mas kumita pa siya, ngunit napagdesisyonan niyang huwag na lang gawin yun, ayaw niyang abusuhin ang kabutihang loob ni Kurt. Tungkol naman kay Kurt, naisip ni Malisha na tingnan kung kumusta na ito. Base sa mga nakita niyang ginagawa nito, alam na niyang palalampasin ni Kurt ang limitasyon, ngunit hindi niya inaasahang nakabuo na ito ng buong sistema ng lagusan sa loob lang ng 8 oras. Sa huli, lumabas si Kurt at sinabi kay Malisha na sa kasamaang palad, kakaunti lang ang nahanap niyang mga hiyas na hinahanap niya.
Ang natagpuan niya sa halip ay puro mga batong walang halaga, kaya't balak niya itong itapon kapag tapos na siya sa lugar. Tiningnan ni Mal-Isha ang car itong puno ng mga bato, at sa tingin niya, masyadong magaganda ang mga batong iyon para tawaging walang silbi. Kaya tinanong niya si Kurt kung ano ang mga iyon. Ipinaliwanag ni Kurt na ang mga iyon ay mithril ores. Pero sa kanilang nayon, sobrang karaniwan ng mithril sa mga minahan kaya karaniwan na lang nila itong itinatapon kapag nakakakita sila nito. Walang masabi si Mal-Isha sa narinig niya. Bukod sa pagnanais na malaman kung anong klaseng nayon ang pinanggalingan ni Kurt, tinanong niya ito kung anong hiyas ba ang hinahanap niya kung ang mithril ay basura lang para sa kanya. Kinuha ni Kurt ang isang maliit na bato at sinabi niyang matagal na niyang hinahanap ang orichalcum, ngunit sapat lang ang nahanap niya para punuin ang isang maliit na kahon. Ang orichalcum ay kilala bilang metal ng mga Diyos, kaya kahit 1 gramo lang nito ay milyon ang halaga, at basta na lang nakahanap si Kurt ng isang buong kahon nito. Hindi inakala ni Mal-Isha na maaaring makahanap ng orichalcum sa ganitong mga lugar. Ngunit sinabi ni Kurt na pwedeng mamina ito kahit saan, kailangan mo lang maghukay ng 8 kilometro sa ilalim ng lupa upang maabot ito. Napagpasyahan ni Mal-Isha na sapat na ang pagmimina para sa araw na yon, at dahil ang topaz na nakuha niya ay sapat na para sa kanyang buwis, tapos na rin ang kontrata niya kay Kurt. Ibig sabihin, kailangan nang maghanap ni Kurt ng panibagong trabaho, dahil wala pa ring nagsasabi sa kanya tungkol sa bundok ng ginto sa kanyang bank account. Habang papunta siya sa ahensya, nasalubong ni Kurt si Bandana. Masaya siyang makita ito, ngunit tinanong niya kung anong ginagawa nito roon. Sinabi ni Bandana na hindi na siya bahagi ng Flaming Dragon, ngunit may mas malalim pa raw na kwento sa likod ng kanyang pag-alis. Matapos ang kanilang kapalpakan sa misyon, pumunta si Gold Nova sa isang restorang may 5 bituin para makakain ng masarap na pagkain, ngunit kung ikukumpara sa luto ni Kurt, parang basura ang lasa ng lahat ng pagkain doon. Galit na galit si Gold Nova, kaya sinira niya ang loob ng kainan at lumabas ng hindi nagbabayad. Habang naglalakad siya sa isang makitid na eskinita, nasalubong niya si Bandana. Sinabi nito sa kanya na lamabis siya sa ginawa niyang pagkasira sa restoran. Gayunpaman, ang tanging iniintindi ni Gold Nova ay ang makakain ng masarap. Kaya inutusan niya si Bandana na hanapin si Kurt at pilitin itong bumalik, kahit pa kailangan niyang baliin ang mga buto nito. Malinaw na nawawala na sa katinoan si Gold Nova, kaya hindi na lang siya pinagtalunan ni Bandana. Sa halip, bigla niyang inagaw ang teleportation crystal ni Gold Nova at mabilis na tumakbo palayo sa eskinita. Habang umaalis siya, nakita niyang papalapit ang mga tanod ng lungsod sa kinaroroonan ni Gold Nova. At ngayong wala na ang kanyang teleportation crystal, tiyak na maaaresto siya dahil sa kaguluhang ginawa niya sa restoran. Bukod pa rito, ipinatawag si Marlefes ng simbahan, kaya opisyal nang nagkawatak-watak ang party ng Flaming Dragon. Bagamat, hindi na lang ibinahagi ni Bandana ang karamihan sa mga detalye ng pagkasira ng katinoan ni Gold Nova. Nalungkot si Kurt nang marinig na nagdisband na ang Flaming Dragon, dahil ibig sabihin, hindi na siya muling makakabalik. Ngunit hindi maintindihan ni Bandana kung bakit gusto pa niyang bumalik sa grupo. Ipinaliwanag ni Kurt na marami siyang utang na loob kay Gold Nova, at hindi pa rin niya namamalayan kung gaano kasama ang ugali ng taong yon, kaya talagang malungkot siya na hindi na sila muling magkakatrabaho. Si Bandana naman, simula't simula pa, ay walang pakialam kay Gold Nova dahil ginamit lang niya ito bilang alibi para mabantayan si Kurt. Gayunpaman, dahil papunta na rin si Kurt sa ahensya, inakala ni Bandana na naghahanap siya ng trabaho, at kung ganoon nga, may alam siyang perpektong trabaho para dito. May isang kaibigan siya na naghahanap ng tutulong sa kanyang pagawaan itong mga nakaraang araw, at maganda naman ang trabahong yun dahil ang kaibigan niyang yun ay isang Atelier Master. Iilan lang ang Atelier Master sa buong mundo, at lahat sila ay lubhang mahalaga, ang impluwensya nila ay halos kapantay na ng isang Viscount. Tinanong ni Bandana si Kurt kung gusto niyang tanggapin ang trabaho, at sinabi nitong gustong-gusto niya, kaya inabot niya ang mapa at pinapunta na siya sa tamang direksyon. Sa kalaunan, nakarating si Kurt sa pagawaan ng Atelier Master, pero medyo nalito siya dahil mukha lang itong karaniwang bahay dam. Kumatok si Kurt sa pintuan, at isang maliit na batang elf ang sumagot. Sa simula, medyo nabigla si Kurt dahil hindi niya inasahan na ang Atelier Master ay isang batang babae, ngunit ipinaliwanag ni Michelle na siya ay assistant lamang ng Master.
Sa ganoong kaso, sinabi ni Kurt na naroon siya para sa trabaho, at natuwa si Michelle nang marinig ito dahil kailangan niya ng lahat ng tulong na maaari niyang makuha. Inakay ni Michelle si Kurt papunta sa kusina, at pagkapasok pa lang niya roon ay naamoy na niya ang tila bangungot mula sa ilalim ng dagat, amoy na para bang galing sa lungga ni Davy Jones. Humingi ng paumanhin si Michelle sa kalat ng lugar, pero sunod-sunod daw ang pinapagawa sa kanya ng master kaya hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataong maglinis ng maayos. Sa sandaling yun, tinawag ng master si Michelle, kaya't dali-dali siyang tumakbo palayo at hiniling kay Kurt na tulungan siyang maglinis ng kusina. Medyo nadismaya si Kurt dahil akala niya ay agad siyang makakatrabaho ng atelier master, pero simple lang naman ang mga gawaing bahay para sa kanya, kaya agad siyang nagtrabaho. Pagkalipas ng 30 minuto, malinis na ang buong kusina dahil kay Kurt. Ngunit hindi naman sinabi ni Michelle kung ano ang susunod niyang gagawin, kaya nagsimula siyang gumala sa mga pasilyo para hanapin ito. May nakita siyang pintuan sa isa sa mga koridor, kaya kumatok siya, at may babaeng nagsabi mula sa loob na pumasok siya. Pagpasok ni Kurt, nakita niya ang dalaga na halos hubad habang nakahiga sa kama. Namula si Kurt at humingi agad ng paumanhin sa panghihimasok. Ngunit hindi naman ito nabahala sa pagkakita ni Kurt sa kanya sa ganoong kalagayan. Ipinaliwanag ni Kurt na hinahanap niya si Michelle, at sinabi ng babae na nasa basement ito. Handa na sanang umalis si Kurt upang hanapin si Michelle, pero napansin niya ang isang maitim na marka sa tiyan ng babae. Nakilala niya ito bilang isang sumpa, kaya tinanong niya kung maaari ba niyang tingnang mabuti ito. Pumayag ang dalaga, kaya lumapit si Kurt at sinimulang siyasatin ang bahaging may sumpa. Karaniwang winuwasak ng ganitong mga kwento ang mga lamang loob sa paligid ng apektadong bahagi, kaya tiyak na mahirap para sa babae ang kumain. Pero sa kabutihang palad, buo pa rin ang tiyan nito, kaya inalok ni Kurt na ipagluto siya ng pagkain. Samantala, nakipagkita si Ulysses kay Mimiko upang talakayin ang tungkol sa mithril at orichalcum na natagpuan ni Kurt. Hindi pa man niya ito ginawang mga mahiwagang kristal, pero higit 50,000 gintong barya na agad ang halaga nito, kaya nagsisimula ng mabahala si Ulysses. Tinanong niya si Mimiko kung ano ang tingin niya sa maaaring mangyari kapag nalaman ng ibang tao ang tungkol sa kakayahan ni Kurt. At sa pinakamagandang senaryo, si Kurt ay makikidnap at pipilitin sa pagkaalipin. Sa pinakamasamang kaso, siya ay papatayin dahil sobrang panganib niya para sa iba. Tinanong ni Mimigo si Ulysses kung ano ang balak niyang gawin kay Kurt, at sa ngayon, iniisip ni Ulysses na itaguyod siya bilang isang atelier master. Sa ganoong paraan, magkakaroon siya ng sapat na kapangyarihan upang walang sino man ang makapanlamang sa kanya. At pagkatapos, plano niyang maging personal na tagapagbantay ni Kurt, ngunit magiging mahirap kumbinsihin si Kurt sa lahat ng iyon. Masyado siyang manhid para mapagtanto kung gaano talaga siya kahusay, at ang mas malala pa, palagi niyang minamaliit ang sarili niya. Kaya kailangan ng may gawin si Ulysses bago pa malagay si Kurt sa kapahamakan. Samantala, katatapos lang lutuin ni Kurt ang lugaw para sa dalagang nakilala niya kanina nang biglang lumabas sina Michelle at ang atelier master na si Ophelia mula sa basement. Pareho silang nagulat nang makita na hindi na parang panganib sa kalusugan ang kusina, at mas lalo silang humanga nang malaman nilang si Kurt ang naglinis nito sa napakaikling panahon. Napansin ni Ophelia na si Kurt ay nagluluto ng lugaw, kaya ipinaliwanag ni Kurt na sinabi ng dalagang nakilala niya sa isa sa mga silid na siya'y gutom. Medyo nag-aalala si Ophelia na nakita ni Kurt ang babaeng yon, kaya pinasumpa niya itong huwag ipagsabi kahit kanino ang tungkol sa kanya. Nangako si Kurt, kaya sinabi ni Ophelia na pwede na siyang umuwi sa araw na yun at iniabot sa kanya ang 3 pilak na barya. Nagulat si Kurt na binabayaran siya ng ganoon kalaki para lang sa paglilinis ng kusina, ngunit sinabi ni Ophelia na karapat-dapat siya doon dahil sa sipag niya, at hiniling nitong bumalik siya kinabukasan. Makalipas ang kaunting sandali, nagtungo si Ophelia sa silid ng dalaga dala ang lugaw na niluto ni Kurt, at pinaalalahanan niya itong hindi siya dapat nagpapakita sa ibang tao. Gayunpaman, hindi naman mukhang panganib si Kurt, kaya't hindi na iniisip ni Ophelia na kailangang mag-alala pa siya tungkol sa sikreto nila. Hindi pa rin kumakain si Lace, kaya hiniling ni Ophelia na maghintay ito sandali habang sinusuri niya ang lugaw kung may lason. Ngunit sabi ni Lace, wala na raw kailangang ganoon. Saglit lang siyang nakipag-usap kay Kurt, pero sinasabi ng kutob niya na isa itong mabuting tao.
At higit pa riyan, wala na rin namang saysay kung lalasunin pa siya, dahil malayo na ang narating ng sumpa sa kanyang katawan. Sanay na si Liz na mabuhay na may pagdududa sa lahat ng nasa paligid niya, kaya sa pagkakataong ito, gusto niyang lubusang magtiwala sa isang tao. Nauunawaan naman ni Ophelia, kaya pinayagan niyang kainin ni Liz ang lugaw. Ngunit pagkatapos ng unang subo, bigla siyang pinagpawisan ng matindi at bumagsak sa sahig. Inisip ni Ophelia na talagang nilaso ni Kurt ang pagkain, kaya't handa na siyang maglunsad ng paghahanap upang patayin ito, pero biglang tumayo muli si Liz at sinabing ayos lang siya. Sa katunayan, mas magaan pa raw ang pakiramdam niya ngayon kaysa dati, dahil ang sumpa ay tuluyan ng nabasag. Hindi alam ni Ophelia kung paano niya ipoproseso ang nangyari, dahil ang isang sumpa na ganoon kalakas ay hindi madaling basagin, ngunit walang dadang nabasag ito sa pamamagitan ng lugaw na niluto ni Kurt. Sa parehong sandaling yun, ang lihim na organisasyon na naglagay ng sumpa kay Liz ay nagsasagawa ng pulong matapos nilang matuklasang nabasag na ang sumpa. Plano sana nilang patayin si Liz mula sa ligtas na distansya gamit ang sumpa, ngunit ngayon, mapipilitan silang gumamit ng mas marahas na hakbang. Pagsapit ng gabi, nagtungo sina Ophelia at Liz sa tindahan ni Mimiko dahil mayroon silang mahalagang bagay na kailangang pag-usapan. Inalis ni Liz ang kanyang hood, at sa sandaling makita ni Mimiko at Yulisha ang kanyang mukha, agad nila siyang nakilala bilang ang ikatlong prinsesa ng kaharian. Ipinaliwanag ni Ophelia na isang makapangyarihang sumpa ang inilagay kay Liz bilang tangka sa kanyang buhay. Hindi pa nila tiyak kung sino ang nasa likod nito, ngunit si Liz lamang ang nag-iisang anak ng hari at ni Prinsesa Fran mula sa kaharian ng Gurumako, kaya't ang kanyang pag-iral ay isang simbolo ng kapayapaan sa pagitan ng dalawang bansa. Maliwanag na si Selma ay nagsisikap na simulan ng isang digmaan. Masaya si Mimiko na ligtas si Liz, ngunit nagulat siya na nagawa nitong basagin ang ganoong kalakas na sumpa ng mag-isa. Gayunpaman, sinabi ni Liz na hindi siya ang gumawa nito mag-isa. Ang sumpa ay nabasag ng isang lalaking nagngangalang Kurt, at sa mismong sandaling marinig ni Mimiko at Yulisha ang pangalan ni Kurt, halos mabaliw sila sa gulat. Nahihirapan pa rin si Yulisha na paniwalaan na ang sumpa na matagal nang nagpapahirap kay Liz ay nasira lamang ng isang mangkok ng lugaw. Sa ngayon, alam na niya na kayang gumawa ni Kurt ng mga nakakabaliw na bagay, pero literal na iniwan lang niya ito mag-isa ng kalahating araw, at nailigtas na nito ang prinsesa. Babalakin nilang gantimpalaan si Kurt sa kanyang tulong balang araw, pero bago iyon, iniisip ni Mimiko na mahalagang mahanap muna kung sino ang responsable sa sumpa. Karaniwan nang may mga kontrasumpang mahika sa silid ni Liz, kaya't may kailangang nakialam sa mga ito bago pa siya nasumpa. 3 tao lamang sa kaharian ang may access sa silid ni Liz noong panahong iyon. Si Sunova Riskats, ang general ng puwersa ng ekspedisyon ng hari. Si Tristan Maenolf, ang obispo ng simbahan sa Azadora. At ang pangatlong reyna ng kaharian. Gayunpaman, hindi sila maaaring basta-basta magbintang nang walang basehan, kaya kailangan muna nilang makahanap ng matibay na ebidensya bago kumilos. Iminungkahi ni Ophelia na maglatag sila ng bitag upang mahuli ang salarin, at mayroon na siyang perpektong plano sa isipan. Kakakumbira lang ni Liz ng 15 taon, kaya ayon sa kaugalian ng hari, kinakailangan niyang umalis sa bahay at magsanay sa loob ng 1 taon. Ang mga taong nasa likod ng tangkang pagpatay ay tiyak na susubukan siyang lapitan muli, kaya't plano ni Ophelia na lumikha ng isang peking guro sa atelier, at sabihing doon ipapadala si Liz upang magsanay. Malamang nasusubukan ng mga mamamatay tao na makakuha ng impormasyon tungkol sa guro sa atelier, upang makapagplano ng pag-atake, at sa oras na gawin nila yon, mahuhulog sila mismo sa bitag ni Ophelia. Ngunit kailangan nilang humanap ng isang taong may magagandang tagumpay, upang gumanap bilang peking guro sa atelier. At may naiisip na perpektong tao si Yulisha para sa papel. Ibinahagi ni Yulisha kay Ophelia ang isa sa mga mahiwagang kristal na ginawa ni Kurt. At pagkakita pa lang ni Ophelia, ay alam na agad niyang ito ang pinakamataas na uri ng kristal na nakita niya kailanman. Tungkol naman kay Kurt, kinabukasan ay bumalik siya sa bahay ni Ophelia upang magtrabaho. Pero pagdating niya roon, ay nakita niyang may sulat sa pintuan na nagsasabing wala siya. Pagkatapos, nasalubong niya si Michelle, kaya't tinanong niya kung anong nangyayari, at ipinaliwanag ni Michelle na matapos siyang umalis kahapon,
Bigla raw umalis si Ophelia kasama si Liz, at hindi pa sila bumabalik mula noon. Sa kasamaang palad, nangangahulugan iyon na wala siyang trabaho ngayong araw, kaya't umalis siyang dismayado at nagtungo sa guild, upang kumain. Habang kumakain siya, narinig niya ang isang grupo sa katabing mesa. Nagpapanik sila dahil nagkasakit ang kanilang porter, at kung wala ito, hindi nila magagampanan ang susunod nilang misyon. Wala na rin silang oras upang maghanap ng bagong porter, kaya't mukhang kailangan na nilang kanselahin ang misyon. Pinag-isipan iyon ni Kurt, at sigurado siyang kaya niyang gawin ang trabaho bilang porter, kaya't nilapitan niya ang kanilang mesa, at ipinakilala ang sarili. Sinabi niyang narinig niya ang kanilang pag-uusap, at kahit na mahina siya sa labanan, kumpiyansa siyang magiging kapaki-pakinabang siya sa kanilang grupo bilang porter. Umirap si Stina sa ideya na magiging porter nila si Kurt, dahil sa tingin niya, ang isang payat na binatilyo gaya niya, ay hindi kailanman kakayanin ang ganoong kabigat na trabaho. Pinagsabihan siya ni Kans sa pamamagitan ng isang sampal sa ulo, at humingi ng paumanhin kay Kurt dahil sa bastos na asal ng kanyang kapatid. Pero kahit siya, hindi rin naniniwalang kakayanin ni Kurt ang maging porter. Isang napakabigat at pisikal na trabaho ito, lalo na't ang misyon nila ay tungkol sa mga golem na tumitimbang ng mahigit 200 kilo. Gayunpaman, sinabi ni Kurt na kaya niyang buhatin ang 200 kilo ng madali, at upang patunayan ito, binuhat niya si Danzo at si Kans sa mismong oras na iyon, at parang wala lang sa kanya kahit pa si Kans, ay may suot na mahigit 150 kilo ng baluti. Napatunayan na talaga ni Kurt na kaya niya, kaya pumayag ang grupo na kunin siya bilang porter nila. Habang papunta sila sa lokasyon ng misyon, isa-isa silang nagpakilala ng maayos kay Kurt. Si Kans ang heavy warrior ng grupo, pero kahit may espada siya, mas gusto niyang gumamit ng kamao sa laban. Samantala, si Danzo ay isang samurai, at si Stina ay isang ranger. May isa pa silang kasamahan, pero may sakit ito ng sipon, kaya kailangan nilang kumuha ng kapalit para sa araw na iyon. At doon pumasok si Kurt. Sinabi nila na masaya silang kasama siya sa grupo, at nagpasalamat si Kurt sa pagbibigay ng pagkakataon sa isang walang silbing gaya niya. Hindi nila alam kung ano ang ibig niyang sabihin, dahil ang isang walang silbing tao ay hindi makakaya ang mag-squat ng 400 kilo na parang panimula lang sa pag-eehersisyo. Pero ipinagpalagay nilang iyon ay parte lang ng sense of humor ni Kurt. Nagpatuloy sa paglalakad ang grupo, ngunit bigla na lang sumigaw si Kurt dahil inatake siya. Agad na lumingon ang lahat upang iligtas siya, pero naguluhan sila nang makita nilang nakikipagbunulang siya sa isang slime. Talagang natataranta si Kurt, kaya sinabi ni Stina na kumalma lang siya, dahil ang kailangan lang gawin ay sirain ang core ng slime upang mamatay ito. Sinubukan ni Kurt sundin ang payo niya, pero nang subukan niyang tusukin ang core ng slime, hindi man lang bumaon ang kutsilyo niya, at sa hindi malamang dahilan ay nasaksak pa niya ang sarili niya. Malinaw na hindi kakayanin ni Kurt na patayin ito mag-isa, kaya si Stina na ang tumapos sa slime para sa kanya. Pero nagulat siya kung gaano talaga kababa ang kakayahan ni Kurt sa labanan. Binanggit naman ni Kurt na halos wala siyang kakayahan sa pakikipaglaban, pero hindi niya akalain na ganoon kagrabe. Humingi ng paumanhin si Kurt dahil wala siyang naitulong, pero sinabi ng lahat sa kanya na hindi niya kailangang mag-alala, dahil ang trabaho niya bilang porter ay buhatin lang ang mga gamit mula sa quest, kaya sila na ang bahala sa laban. Halos hindi makapaniwala si Kurt sa narinig niya, dahil kabiguan ang ginawa niya, pero hindi man lang sila nagalit sa kanya. Walang kapareho ito sa kung paano siya tinrato noon habang nasa Dragonfang siya, kaya't masaya siya na nakahanap siya ng mababait na mga kasama. Sa kalaunan ay nakarating sila sa kuweba, ngunit medyo madilim doon, kaya nagkalat si Sina ng ilang luminescent na moss upang paliwanagin ang paligid. Nang maliwanagan na ang kuweba, napansin ni Kurt ang dumi sa ibabaw ng bato, kaya tinanong niya si Sina kung dapat ba siyang mag-alala tungkol dito. Sinabi ni Sina sa kanya na ang dumi ay galing sa isang goblin, at base sa pagkabago nito, malamang ay may pugad ng goblin sa loob ng kuwebang ito. Medyo ninerbiyos si Kurt dahil kung hindi niya kayang patayin ang isang slime, wala siyang laban sa isang goblin. Ngunit sinabi ni Kanso sa kanya na wala siyang dapat ipag-alala dahil kaya naman ng grupo na labanan ang ilang goblin. Gayunpaman, kung makatagpo sila ng isang malaking grupo ng mga goblin, wala silang laban.
kaya kailangan nilang iwasan iyon sa lahat ng paraan, kaya nagpatuloy sila papalalim sa kuweba. Sa wakas ay nakarating sila sa ilang guho, at habang naglalakad, napansin ni Kurt na may kakaiba sa isang pader. Biglang nakita ni Sina ang isang goblin, kaya sinubukan niya itong patayin agad-agad, ngunit huli na siya. Nakatawag na ito ng tulong, at ngayon ay naririnig na nila ang dambuhalang grupo ng mga goblin, na papalapit mula sa harapan at likuran. Walang nabanggit sa mga ulat na ganito karami ang goblin dito, at ngayon ay wala na silang matatakbuhan, kaya lumingon si Sina kay Danso upang tanungin kung may plano ba siya. Ngunit sa ganitong sitwasyon, ang tanging magagawa nila ay ihanda ang sarili sa isang malupit na kamatayan. Nagsalita si Kurt at sinabi sa lahat na may natagpuan siyang isang lihim na lagusan sa pader, at magandang balita iyon. Ngunit kahit may daanan man sila, hindi pa rin sila makakatakas sa mga goblin, kaya kailangan nila ng pang-akit. Tumango sina Danso at Kans kay Sina, at naintindihan niya kung ano ang gusto nilang ipagawa, kaya dinala niya si Kurt sa lihim na silid, at isinara ang pinto sa likuran nila. Hindi maintindihan ni Kurt kung bakit niya iyon ginawa dahil sina Danso at Kans ay nasa kabila pa ng pinto. Ngunit iyon ang gusto nila. Sinabi ni Kans kay Kurt na susundan sila ng mga goblin kung sabay-sabay silang tatakbo. Kaya susubukan nilang iligaw ang mga ito upang bigyan ng pagkakataon sina Kurt at Sina na makatakas. Ayaw iwan ni Kurt ang dalawa, ngunit sinabi ni Sina sa kanya na hindi na sila makakabalik. Ayaw rin niyang iwanan ang kanyang mga kasama, ngunit si Kurt ay wala talagang kakayahan sa labanan, at si Sina ay karaniwan lang ang galing sa pakikipaglaban, kaya magiging pabigat lang sila. Bukod pa rito, sinabi niya na sigurado siyang makakahanap ng paraan sina Danso at Kans upang makaligtas, ngunit iyon ay purong pag-asa lamang, dahil alam ni na Danso at Kans na mamamatay sila dito. Gayunpaman, hindi nila pinagsisisihan ang kanilang desisyon, kahit kaunti dahil ang mamatay, para protektahan ang iyong mga kaibigan, ay ang pinakadakilang karangalan na maaaring makamtan ng isang mandirigma. Sinabi ni Sina kay Kurt na kailangan na nilang gumalaw, kaya nagkalat siya ng kaunting luminescent na moss sa paligid upang makahanap ng labasan. Ngunit sa kanyang pagkabigla, nalaman niyang hindi ito isang ordinaryong lihim na silid. Ito ay isang silid ng boss, at ngayon ay natrap na sila dito, kasama ang isang Iron Dragon. Samantala, pabalik sa bayan, gustong makipagkita muli ni Lise kay Kurt, kaya hiniling niya kay Ulysses na dalhin siya sa kanyang tinutuluyang inn. Pagkatapos buksan ni Ulysses ang kandado, pumasok silang dalawa ni Lise sa kwarto ni Kurt. Ngunit laking gulat nila nang malaman nilang wala siya roon. Biglang may narinig silang boses na nagsabi na, kung hinahanap nila si Kurt, pumunta ito sa isang misyon, sa mga kuwebang nasa hilagang silangan. Walang ideya si Ulysses kung sino ang nagsalita, kaya dali-dali siyang lumabas ng silid upang harapin ang taong iyon. Ngunit paglabas niya, wala na roon si Ben Down. Nalito siya sa mga pangyayari, ngunit kung totoong nasa mga kuwebang hilagang silangan si Kurt, maaaring nasa matinding panganib siya. Batay sa nalalaman ni Ulysses, kamakailan lang ay may isinagawang programa sa pagsasanay para sa pagpatay ng goblin malapit sa mga kuwebang iyon. Kaya maaaring may mga nakaligtas na goblin na nagtayo ng pugad doon. Sinabi ni Ulysses kay Lise na hintayin siya roon dahil pupunta siyang tumulong kay Kurt. Ngunit sinabi ni Lise na gusto rin niyang sumama. Hindi sang-ayon si Ulysses sa ideyang iyon, dahil ang pagdadala ng isang prinsesa sa isang kuweba na puno ng halimaw ay hindi ligtas. Ngunit matagal nang nagsasanay si Lise ng kanyang mahika mula pagkabata, kaya kampante siyang kaya niyang ipagtanggol ang sarili. Bukod pa roon, si Ulysses ang nakatalagang bantay ni Lise, kaya magiging pabaya kung iiwan niya ito mag-isa. Sa huli, pumayag si Ulysses na isama si Lise, kaya nagtungo silang dalawa sa kuweba. At dahil sa preskong luminescent na moss sa mga pader, alam nilang may taong dumaan doon kamakailan. Nagcast si Lise ng isang spell na nagpapalakas ng pandama sa kanyang sarili, at inakala ni Ulysses na makikinig siya sa mga senyales ni Kurt. Ngunit lumuhod si Lise, at nagsimulang amuyin ang paligid upang hanapin si Kurt. Kahit 10 minuto lang silang magkasama, sapat na iyon upang maalala niya ang amoy ni Kurt. At matapos pa ang ilang pag-amoy, nakuha na niya ang bakas ng amoy ni Kurt. Narinig din niya ang isang labanan sa dulo ng pasilyo, kaya sinabihan niya si Ulysses at binigyan ito ng stat boost upang makapagtungo agad sa tulong.
Matagal nang lumalaban sina Ganso at Kans sa mga goblin. Ngunit hindi na sila magtatagal sa ganoong kondisyon. Sa kabutihang palad, bago man sila masugatan ng malubha, dumating si Ulisya at tinaga ang lahat ng goblin sa isang hampas lamang. Samantala, sa loob ng lihim na silid, napaluhod si Sina sa pagkatalo dahil wala siyang laban sa isang dragon golem. Humingi siya ng tawad kay Kurt dahil nadamay ito sa kaguluhang ito, dahil ngayon ay pareho na silang mamamatay dito. Ngunit sinabi ni Kurt na wala siyang dapat ipag-alala, dahil maraming beses na siyang nakaharap ng ganitong klaseng nilalang noon. Nagsimulang lumapit si Kurt sa dragon, at nang muntik na siyang tamaan nito, tumalon siya sa ere, at lumapag sa buntot nito. Ginamit ni Kurt ang kanyang punyal, at sa isang magaan na tapik lamang, naputol agad ang buong buntot ng dragon. Pagkatapos nito, ginawa rin niya ang pareho sa lahat ng mga paa ng dragon, at hindi makapaniwala si Sina na ang lalaking hindi makapatay ng isang slime ay kayang talunin ang isang dragon ng ganoon kadali. Sa totoo lang, medyo natatakot na siya sa puntong ito, pero hindi maintindihan ni Kurt kung bakit, dahil normal lamang sa kanya ang magmina ng mga golem. Biglang dumating si Ulisya sa lihim na silid upang tingnan kung ayos lang si Kurt, at nadatnan niya itong nakatayo sa harap ng isang tumpok ng mga bahagi ng dragon golem. Masaya si Kurt na makita siya roon, at agad siyang nakiusap na iligtas ang kanyang mga kaibigan dahil maaaring nasa panganib pa sina Danso at Kans. Ngunit sinabi ni Ulisya na nailigtas na niya ang dalawa, at kahit medyo nasugatan sila, magiging ayos naman sila. Ngayong ligtas na ang lahat, nagsama-sama silang lahat sa lihim na silid upang pag-usapan ang ilang bagay. Unang nagpasalamat sina Kans at Danso kay Ulisya dahil iniligtas sila nito, dahil kung wala siya, ay siguradong patay na sila. Ngunit sinabi ni Ulisya na wala silang kailangang ipag-alala tungkol doon. Ang mas mahalaga, may nais siyang sabihin kay Kurt, kaya habang buhat-buhat ni Kurt ang ilan sa mga bahagi ng dragon, ipinaalam niya dito na magbubukas siya ng bagong ecolier. Tinanong niya kung nais ba nitong maging bahagi nito, ngunit sinabi ni Kurt na baka hindi niya magawa iyon dahil kasalukuyan pa siyang bahagi ng grupong ito. Gayunpaman, sinabi ni Kans sa kanya na wala siyang dapat ipag-alala tungkol sa kanilang grupo. Ang alok ni Ulisya ay isang napakagandang oportunidad, kaya hinihikayat niya si Kurt na tanggapin ito. At dahil pumapayag naman sina Kans at ang iba pa, pumayag na rin si Kurt sa alok. Binanggit din ni Ulisya na kailangan niyang kumuha ng ilang adventurer upang protektahan ang tindahan ng atelier. Kaya tinanong niya sina Kans at ang iba kung handa ba silang gampanan ang papel na iyon, at sinabi nilang ikagagalak nila ito. At dahil ito ay napakagandang balita, iminungkahi ni Kans na dapat silang magdaos ng isang salusalo pagbalik nila sa bayan. Habang pinag-uusapan ang tungkol sa bayan, pinaalalahanan ni Ulisya si Kurt na ipasuri ang kanyang mga kakayahan pagbalik niya sa ahensya, dahil nakahanap siya ng isang tao na maaaring magsagawa ng pagsusuri para sa kanya. Makaraan ng ilang oras, dumating si Kern sa ahensya at ipinakilala siya kay Mimiko. Sinabi ni Mimiko sa kanya na isa siyang Royal Court Mage at marami na siyang narinig tungkol sa kahangahangan niyang kakayahan, kaya narito siya upang isagawa ang pagsusuri para sa mga kakayahan niyang hindi panglaban. Pagkatapos ng pagsusuri, sinabi ni Mimiko kay Kurt na ang lahat ng kanyang non-combat skills ay nasa ranggong B. Ngunit iyon ay isang ganap na kasinungalingan. Batay sa resulta na nakuha niya, ang lahat ng kakayahan ni Kurt ay nasa triple S na ranggo, at ang kanyang imbakan ng mana ay mas malaki pa sa kahit anong nakita niya noon. Masaya siya na siya ang nagsagawa ng pagsusuri, dahil magiging isang pambansang sakuna kung malaman ng iba kung gaano kalakas talaga si Kurt. Sa katunayan, malamang ay kailangan nilang patayin ang sinumang nakasaksi agad-agad. At masamang balita iyon para kay Kilshel, dahil narinig niya ang lahat. Ito ang katapusan ng 3 kabanata. Mag-subscribe ka para hindi mo ma-miss ang susunod na bahagi. Kinabukasan, agad na tumungo ang grupo sa bayan kung saan itatayo ang pagawaan ng atelier. Pero hindi sinabi ni Ulisya kung sino ang magiging bagong master ng atelier, kaya sabik si Kans na makilala ang taong ito. Hindi rin niya masabi kay Kans ang totoo, kaya nagsimula siyang magbigay ng mga palusot sa mismong oras. Sa ngayon, napagtanto na ni Sina na hindi nila kinuha ang grupo dahil sa kabaitan, at nagsimulang kumilos siya ng kakaiba ng tanungin ni Kans kung sino ang master ng atelier,
kaya nagsisimula na siyang maghinala. Habang papalapit sila sa bayan, napagtanto ni Kurt na ito ang parehong bayan kung saan inayos niya ang pader, at iniisip pa rin niyang pinatalsik siya ng Margrave dahil sa pagiging masamang manggagawa, kaya kinakabahan siyang bumalik doon. Sa wakas, dinala ni Yulisha ang lahat sa lokasyon ng bagong pagawaan ng Atelier, pero hindi ito talaga mukhang pagawaan, isa lamang itong bakanteng lote. Sinabi ni Kans na wala silang magagawa sa bakanteng lupa, at alam naman yun ni Yulisha, kaya sinabi niyang maghintay na lamang sila sa isang bahay panuluyan habang tinatapos ni Kurt ang pagawaan. Tinanong niya si Kurt kung kaya ba niyang matapos ito bago matapos ang araw, pero kahit para kay Kurt, sobrang imposible ang bumuo ng buong pagawaan sa loob ng isang araw. Bagamat posibleng matapos niya ito sa loob ng 3 araw, sinabi ni Yulisha na maaari niyang tapusin ito kahit kailan niya gusto dahil ayaw niyang madaliin si Kurt. Kung kailangan niya ng mga dagdag na materyales para sa pagawaan, huwag siyang mag-atubiling humingi. Masaya si Kurt na marinig yun dahil may listahan na siya ng mga kailangang bagay, kaya isinulat niya ito at ibinigay kay Yulisha upang ipakuha. Ang mga bagay sa listahan ay tulad ng amethyst at mga balahibo ng griffin, kaya nagtaka si Sina kung bakit kailangan yun kung gagawa lang naman ng pagawaan, pero alam ni Yulisha na mas mabuting huwag na lang magtanong, kaya sinabi niyang gagawin niya ang lahat upang makuha ang mga iyon. Pero aabutin ito ng 2 araw upang makolekta, at ayos lang naman yun kay Kurt. Hindi pa rin mawala sa kutob ni Sina na may mali sa sitwasyon, at nagsisimula nang mapansin ni Yulisha ang kanyang pagdududa, pero pareho nilang piniling magkunwaring walang problema. Sinabi ni Yulisha sa lahat na pumunta na agad sa bahay panuluyan upang makapagtrabaho si Kurt ng tahimik. Pero bago sila umalis, pinaalalahanan niya si Kurt na kailangan nitong magpahinga at kumain ng maayos, kaya pananggakuan siya ni Kurt na babalik sa bahay panuluyan bago lumubog ang araw. Samantala, nang makarating na ang iba sa bahay panuluyan, pinaupo sila ni Yulisha dahil may mahalaga siyang sasabihin. Hanggang ngayon, akala ni Kans at Danza na isa lamang ordinaryong tao si Kurt, pero hindi na ito kayang itago ni Yulisha lalo na at nakita na ni Sina ang ilang sa mga kahangahangang nagawa ni Kurt. Tinanong ni Sina si Yulisha kung sino talaga si Kurt, pero bago yun, nais muna ni Yulisha na ipakilala ang sarili niya ng maayos. Ipinakita niya ang sagisag ng maharlikang pamilya at sinabi niyang isa siyang adventurer na nagtatrabaho para sa pamilya ng hari, at ang babaeng nakaupo sa harapan nila ay si Liz, ang 3 prinsesa ng kaharian. Nagulat ang 3 sa narinig at naramdaman ni Kans na dapat siyang tumayo upang batiin siya ng maayos, ngunit sinabi ni Liz na hindi iyon kailangan. Sa kasalukuyan ay itinatago niya ang kanyang pagkakakilanlan, kaya hiniling niyang ituring pa rin siya bilang isang ordinaryong babae. Dahil si Liz ang 3 prinsesa, tinanong ni Sina kung ibig sabihin noon ay maharlika rin si Kurt, pero sinabi ni Yulisha na isa lamang siyang karaniwang tao. Okay, siguro hindi ganoon kakaraniwan, pero wala siyang espesyal na kakayahan. Ang totoo, hanggang ngayon ay wala pa ring ideya si Yulisha kung sino talaga si Kurt, pero ang alam niya, lahat ng kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban ay nasa ranggong G, habang literal na bawat isa sa natitira niyang kasanayan ay nasa ranggong SSS. Napanganga ang 3 sa narinig dahil ang mga kasanayang may ranggong SSS ay halos parang alamat na lang sa mga tao, pero kung titingnan ang kakayahan ni Kurt, may katuturan ito. Sinabi ni Yulisha na ang tunay na antas ng kasanayan ni Kurt ay lihim sa ngayon, kaya hindi ito pwedeng pag-usapan ni Newman. Pati si Kurt ay hindi alam ang kanyang antas ng kasanayan, dahil nagsinungaling sina Yulisha at Mimiko sa kanya at sinabi nilang siya ay nasa ranggong B lamang. Sa katunayan, si Kurt ang magiging bagong master ng Atelier, pero walang balak si Yulisha na sabihin ang totoo sa kanya. Tumayo si Sina sa galit at sumigaw kay Yulisha dahil hindi niya maintindihan kung bakit kailangang magsinungaling si Yulisha kay Kurt ng ganoon. Sabi ni Yulisha, malamang ay hindi rin siya paniniwalaan ni Kurt kahit sabihin niya ang totoo, pero kung tutuusin, iyon ay isang napakabobong dahilan. Sinubukan ni Yulisha na ipagtanggol ang sarili sa pagsasabing gusto lang niyang protektahan si Kurt, dahil kung mabalita ang tungkol sa kanyang mga kakayahan, baka may mga taong magtangkang samantalahin siya. Pero sa nakikita ni Sina, si Yulisha mismo ang nananamantala kay Kurt ngayon. Wala nang maisagot si Yulisha, kaya natahimik na lamang siya. Humarap si Sina kay Kans, dahil ayaw na niyang makialam pa sa kaguluhang ito. Makaraan ang ilang sandali,
Humingi ng karagdagang impormasyon si Danzo, kaya sinabi ni Elise na ilang araw lang ang nakalipas, binali ni Kurt ang isang nakamamatay na sumpa na inilagay sa kanya, gamit lamang ang isang mangkok ng lugaw. May taong nagnanais na patayin si Elise, at ito ang dahilan kung bakit nabuo ang buong plano tungkol sa pagiging master ng Atelier. Ang plano ay pena ng mga mamamatay tao at tukuyin kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito, pero muli, si Kurt ay walang kamalay-malay sa kahit ano rito. Maaaring mukhang makasarili ang isama si Kurt sa kanilang plano nang hindi siya sinasabihan, pero parehong tunay na may malasakit sina Liz at Ulysher sa kanya, kaya ayaw nilang mangyari ang anumang masama kay Kurt. Tinanong ni Liz kung handa ba silang itago ang lihim at makipagsanib puwersa upang tiyakin ang kaligtasan ni Kurt. Bilang mga adventurer, sinabi ni Danzo na wala silang obligasyong sumunod sa utos ng Maharlika, pero kaibigan nila si Kurt, kaya gagawin nila ang lahat para maprotektahan siya. Pareho rin ang nararamdaman ni Kans, at natuwa si Liz nang marinig niyang sang-ayon sila, pero para kay Sina, medyo sobra na ito lalo na't 2 araw pa lang nilang kilala si Kurt. Nauunawaan ni Ulysher ang pakiramdam ni Sina dahil kahit pa nagsasalita siya tungkol kay Kurt na para bang matagal na silang magkaibigan, ang totoo ay literal lang silang nagkakilala noong nakaraang linggo, at hirap pa rin siyang paniwalaan ang lahat ng nakita niyang nagawa ni Kurt nitong mga nakaraang araw. Sinabi ni Sina na kailangan muna niyang maglakad-lakad para lumino ang kanyang isipan bago siya magpasya, at habang naglalakad, nagtungo siya sa lugar kung saan nagtatrabaho si Kurt, dahil sa tingin niya, karapat-dapat lang na malaman ni Kurt ang katotohanan tungkol sa lakas niya. Ngunit sa matinding pagkabigla niya, sa loob lamang ng ilang oras mula nang umalis sila, natapos na agad ni Kurt ang pagtatayo ng pundasyon ng pagawaan. Tinanong niya si Kurt kung siya lang ba talaga ang gumawa nito, at kinumpirma ito ni Kurt. Sa isip ni Kurt, normal lang ito dahil sinabi ni Ulysher sa kanya na siya ay nasa ranggong B, pero wala namang manggagawang nasa ranggong B ang kayang gawin ito. Lubos nang nalilito si Kurt tungkol sa mga ranggo, at hindi rin nakatulong na sa kanilang nayon, ang paggawa ng 1 dosenang bahay sa loob ng 1 araw ay normal lang, kaya sa pananaw ni Kurt, mabagal pa nga siya. Sa kabila nito, hindi pa rin sang-ayon si Sina sa paggamit ni Ulysher kay Kurt upang itayo ang pagawaan, kaya tinanong niya si Kurt kung hindi ba siya naiinis na ibinuhos lahat ng trabahong ito sa kanya. Ngunit sinabi ni Kurt na wala siyang dahilan para mainis, dahil talagang nasisiyahan siyang gawin ito. Noong kasapi pa siya ng grupo ng mga bayani, palagi siyang tinatawag na walang silbi at sa huli ay pinalayas pa siya. Pero dito, kinikilala siya ng lahat bilang isang taong kapaki-pakinabang, at iyon ay higit pa sa anuman na maaari niyang hilingin. Samantala, nasa plaza si Danzo dahil kailangan niyang makipagkita sa isang mahalagang impormante na kahawig ni Bandana. Naalala mo ba kung paanong inupahan lang ng grupo ni Danzo si Kurt dahil nagkasakit ang kanilang tagabuhat? Lumabas na ang tagabuhat, si Bibi Nook, ay isa palang especially iya na muling sumanib sa grupo ni Danzo upang sirain ito mula sa loob. Ayon sa lahat ng palatandaan, siya ay inupahan ng isang grupo ng mga karibal na adventurer na naiinggit sa tagumpay ng grupo ni Danzo. Na-trace na niya si Bibi Note at ibinigay ang detalyadong direksyon kung paano siya matatagpuan. Kaya malaya na si Danzo na gamitin ang impormasyong yun ayon sa gusto niya. Pagkatapos ay binayaran siya ni Danzo bilang pasasalamat sa maayos na trabaho, at kinagabihan, nagtungo siya sa isang tavern. Sa isa sa mga mesa, may isang kalbong manyak na nakaupo at mukhang masama ang loob, dahil hindi lamang siya tiningnan ng waitress na may pagkasuklam matapos niyang subukang hawakan ito, kundi nabigurin ang plano niyang patayin ang grupo ni Danzo. Gayunpaman, may bago na siyang plano dahil nakatanggap siya ng balita na ang grupo ni Danzo ay nagtatrabaho sa isang atelier workshop na may koneksyon sa 3 prinsesa, kaya kung papuntiryahin niya si Mao, tiyak na makakakuha siya ng malaking pera. Doon na nagsalita si Danzo at tinanong siya kung nasisiyahan ba siya sa huling inumin niya, at nang marealize ni Bibi Note na si Danzo yun, bigla siyang natakot at nagsimulang tumakbo palayo. Tumakbo si Bibi Note sa eskinita, pero nadapa siya sa isang maayos na nakapwestong kawad, kaya bumagsak siya sa lupa habang dahan-daang lumalapit si Danzo. Noong una ay hindi pinansin ni Danzo ang kakaibang kilos ni Bibi Note nang magpaalam itong may sakit para sa misyon sa minahan, pero ngayon ay sigurado na siyang isang bitag ang lahat ng iyon. Nagkunwaring wala siyang alam si Bibi Note sa sinasabi ni Danzo, pero huli na ang lahat.
Kaya binunot ni Danzo ang kanyang espada at inundayan siya ng hiwa sa leeg, pero sa huling segundo ay nagdesisyon siyang huwag patayin ito. Ayaw niyang madungisan ang kanyang mga kamay sa bagay na ito, kaya binalaan niya si Bibinote na lumayo sa kanya at sa kanyang mga kaibigan, dahil sa susunod ay hindi na siya magiging maawain. Pagkatapos ay naglakad palayo si Danzo, at mula sa likod ng isang sulok, nandoon si Bandana at pinapanood ang lahat. Disappointed siya na hindi tinapos ni Danzo si Bibinote, dahil malamang ay magiging problema pa ito sa hinaharap, kaya siya na mismo ang kailangang tumapos dito. Ngunit bago pa siya makakilos, biglang dumating ang dalawang lalaking may kapa at agad na binuhat si Bibinote palayo. Nakilala sila ni Bandana bilang mga miyembro ng Phantom Squad na direktang sumusunod sa utos ni Mimiko. Nagtataka siya kung bakit sangkot ang isang maharlikang korte na mangkukulam sa ganitong usapin, pero bigla siyang nakatanggap ng liham mula sa kanyang uwak na mensahero. Ito ay mula sa kanyang nakakataas, at sinasabi nitong iwasan niyang makialam ng labis dahil ang usaping ito ay nasa jurisdiksyon ni Marlifies. Muling nadismaya si Bandana, pero malinaw ang utos sa kanya na huwag pakialaman ang operasyon ni Marlifies, at dahil wala na rin siyang magagawa dito, panahon na para bumalik siya sa bayan ni Kurt. Pero kung pag-uusapan si Marlifies, hindi maganda ang lagay niya ngayon dahil nahuli siya at kasalukuyang nakakulong sa loob ng isang bilog na may mahika. Balik sa bayan, nagising sina Danzo at Kans kinabukasan, at labis silang nabigla nang makita nila ang workshop na naipatayo ni Kurt. Nagkaroon pa siya ng oras para magtanim ng mga puno at halamang bakod, at wala akong ideya kung paano niya napalago ang mga yon sa loob lamang ng isang araw. Habang ang iba ay gulat na gulat, si Liz naman ay abala sa pag-i-imagine ng pagpapakasal kay Kurt at ang pamumuhay kasama ito dito habang buhay. Biglang lumabas si Kurt para batiin ang lahat at inimbitahan silang pumasok. Ipinakita niya sa kanila ang paligid ng bahay, kabilang ang pangunahing pasukan, ang dalawang palapag sa ilalim ng lupa, at ang sistema ng paglilinis ng tubig na ginawa niya gamit ang mga mahiwagang hiyas. Gumawa rin siya ng mga silid tulugan para sa lahat, at isang espesyal na silid para sa Atelier Master, pero kung tutuusin, hindi pa rin sinasabi ni Yulashiev kay Kurt kung sino ang magiging Atelier Master. Ayaw pa rin niyang sabihin kay Kurt na siya mismo ang master dito, kaya gumawa siya ng palusot na abala pa raw ang Atelier Master. Pagkatapos ay sinubukan niyang ilihis ang usapan sa pamamagitan ng pagtatanong kay Kurt kung nasaan ang kanyang silid, pero sobrang baba ng tingin ni Kurt sa sarili kaya iniisip niyang hindi siya karapat-dapat magkaroon ng sariling silid dahil ang alam lang daw niya ay gumawa ng gawaing bahay. Plano niyang matulog na lang sa isang maliit na taguan ng Wallace, pero agad siyang tinutulan ng lahat. Sinabi nila kay Kurt na gamitin na lang ang silid na ginawa niya para sa Atelier Master dahil wala namang gumagamit nito ngayon, pero inabot sila ng buong 2 oras bago nila siya napapayag. Bilang dagdag na usapan, tinanong ni Ulysses si Kurt kung kaya ba niyang maglagay ng barrier sa paligid ng bahay upang maprotektahan laban sa mga sumpa, pero hindi pa kailanman sinubukan ni Kurt na gumawa ng ganoong barrier, kaya hindi siya sigurado kung magagawa niya ito. Sa ganung sitwasyon, kailangan na lang tanggapin ni Ulysses ang mga spell ng barrier na ginawa ni Mimiko noon pa man, kaya ginugol niya ang buong gabi sa paglalagay ng mga ito sa paligid ng bahay. Ang huling selyo ay kailangang ilagay mismo sa harap ng kwarto ni Lisa, kaya lumapit si Ulysses upang isabit ito, pero nang marinig ni Lisa ang mga yabag sa labas ng kanyang pinto, inakala niyang si Kurt yun na palihim na papasok sa kanyang silid. Kaya dali-dali siyang lumabas upang salubungin ito ng buong tuwa. Ngunit nang makita niya si Ulysses, labis siyang nadismaya dahil inaasahan niyang makakasama niya si Kurt sa kama ngayong gabi. Sinabihan siya ni Ulysses na tigilan na ang kakaibang pag-iisip at binalaan si Lisa na huwag samantalahin ang inosenteng si Kurt dahil sa labis nitong kagustuhang makatulong. Kung hihilingin daw ni Lisa na eraruhin niya ang kanyang likod, malamang gagawin ito ni Kurt. Kinabukasan, naghahanda ng almusal si Kurt para sa lahat nang biglang lumabas si Lisa na tanging apron lamang ang suot. Sumigaw si Ulysses sa kanya dahil sa tangkang sirain ng inosente pa ring isipan ni Kurt, pero sabi ni Lisa ay ayos lang naman yun dahil may suot naman siyang damit sa ilalim. Sa oras na handa na ang almusal, nagsiupo na ang lahat upang kumain, at gustong-gusto nila ang pagkain na inihanda ni Kurt. Pero habang kumakain, tinanong ni Ulysses kung nasaan si Kurt at bakit wala siya sa tabi nila. Naalala ni Lisa na narinig niyang nagsabi si Kurt na gusto niyang maglinis dahil may kung sinong gumuhit ng graffiti sa mga pader ng mansyon.
Biglang napagtanto ni Ulysses na ang tinutukoy ni Kurt ay ang mga spell ng barrier na inilagay niya. At bagamat sa normal na kalagayan ay hindi basta-basta mabubura ang mga yon gamit lamang ang basahan, si Kurt nga ang pinag-uusapan kaya dali-dali siyang lumabas upang pigilan ito. Sa kasamaang palad, huli na siya dahil nabura na ni Kurt ang bawat isa sa mga spell ng barrier, at iniisip pa rin ito na simpleng graffiti lang yun dahil hindi naman siya in-inform ni Ulysses tungkol sa tangkang sumpa at asasinasyon kay Lisa. Ngayon, ganap nang walang proteksyon si Lisa laban sa mga sumpa, at wala si Mimiko upang gumawa ng panibagong mga spell ng barrier, kaya hindi alam ni Ulysses kung ano ang dapat gawin. Ito na ang pagtatapos ng episode 4. Mag-subscribe para hindi mo ma-miss ang susunod na bahagi.